Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinampanya mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City. They are not here to oppose, they are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Mga kandidato ng administrasyon nagpasalamat sa mainit na pagtanggap ng publiko. Sinuyo mga taga Iloilo City at inilatag ang kanya-kanyang plataforma. Pangulong Marcos Jr. binisita ang trabaho para sa Bagong Pilipinas Job Fair. Higit 2,000 naghahanap ng trabaho nagparehistro sa Job Fair. Armed Forces of the Philippines patuloy na magsasanay gamit ang Typhoon missile system. South Korea at iba pang bansa planong isama sa isasagawang multilateral maritime cooperative activity. At mga namimili ng bulaklak ngayong Valentine's Day, dagsa na sa Dangwa sa Maynila. Personal na ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senatorial slate ng administrasyon sa Iloilo City. Samantala, bumisita rin ang punong ehekutibo sa isinasagawang trabaho para sa Bagong Pilipinas sa lugar kahapon. Si Mela Alasmora sa PTV sa Balitang Pambansa Live. Ngayong lubos ang pasalamat ng mga Ilonggo sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Iloilo City kahapon. Sunod-sunod ang mga naging aktibidad ng presidente at pinangunahan din niya ang pangampanya para sa mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa harap ng libo-libong Ilonggo rito sa Vera Park, Gaisano Capital, Iloilo City, personal na ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 12 senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, Senator Pia Cayetano, dating Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senator Manny Pacquiao, dating Senator Tito Soto, Senator Francis Tolentino, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Sabi ng presidente, nararapat na iboto ang mga kandidato ng administrasyon dahil meron silang ibubuga. They are not here to oppose, they are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Bago ito, nakipagpulong din ang presidente sa mga opisyal ng Regional Development Council sa Western Visayas para talakayin ang mahalagang proyekto ng gobyerno at paano nito matutugunan ang mga pangailangan ng taong bayan. Samantala, bumisita rin ang presidente sa isinagawang trabaho para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo kahapon. Sa tulong ng Department of Labor and Employment, DSWD at iba pang ahensya, nasa 2,500 ang nakapagparehistro sa job fair. Sana naman, good luck sa inyong lahat at makahanap kayo ng trabaho. Hindi lamang at nandyan po ang mga employer natin. Sana po ay makatulong po itong aming ginagawa at napakahalaga po para sa ating pamahalaan na yung mga nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Kaya po namin ginagawa ito. Lubos naman ang pasasalamat ng mga Ilonggo sa presidente. Nagpaabot din ng pasasalamat si Iloilo City Lone District Representative Jam Baronda kay Pangulong Marcos Jr. Nayomi maging ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay lubos din ang pasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanyang buong suporta sa kanilang grupo. Itinakda, Nayomi, ang susunod na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas bukas sa Davao del Norte. Nayomi? Maraming salamat, Mela Alasmoras ng PTV.
Samantala, job fair nationwide para sa mga graduating member ng 4Ps. Ito ang pinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga napagtapos na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno para mabigyan sila ng mas malawak na oportunidad. Sa programang trabaho para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo Sports Complex, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Aabot sa 3,000 benepisyaryo mula Iloilo ang makikinabang sa job fair kung saan tutulungan silang makahanap ng trabaho at mabigyan ng pre-employment assistance. Bukod dito, may tigta 3,000 pisong food aid din mula sa DSWD at hanggang 5,000 pesos employment assistance para sa mga kinakailangan dokumento. Kabilang din sa programang inihatid ng pamahalaan ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture na nag-aalok ng mas murang bilihin para sa mga 4Ps beneficiaries. Plano ng Department of Agriculture na maglagay ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas oras na magpatupad ng panibagong labeling rules. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapag lumabas na ang bagong labeling rules at naipatupad, sa merkado ay agad na magpapatupad ng MSRP sa bawat klase ng imported na bigas. Patuloy namang sinisikap ng kagawaran na mapababa pa ang MSRP ng 5% broken imported rice na kasalukuyang 55 pesos kada kilo. Sa February 15, ibababa pa sa 52 pesos ang MSRP habang pagsapit ng Marso ay balak pang pababain ito ng 49 pesos. Ipinauubayan na ng palasyo sa Department of Justice ang inihaing rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na magsampa ng 3 counts ng grave threat at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagbabanta ng ikalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na may inutusan siya para patayin ang Pangulo sakaling magtagumpay ang isang plot laban sa kanya. Natanggap na ng DOJ ang rekomendasyon ng NBI at sinabing dadaan ito sa masusing pag-aaral. We are going to let the process proceed on its own. Because this is about a criminal investigation. The Department of Justice will have the fullest autonomy. We cannot give directions as far as these matters go. Nanindigan na Malacanang na nagbitiw at hindi pinagbitiw sa kanyang pwesto si DOTR Secretary Jaime Bautista. Tinawag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na spekulasyon ang umano'y 2 pang kalihim ang mawawala bilang miyembro ng gabinete. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Itinanggi ng Malacanang na pinagbitiw si Secretary Jaime Bautista sa kanyang pwesto bilang kalihim ng DOTR dahil sa umano ay hindi pagkakontento sa naging performance nito sa kagawaran. Sa panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ipinahayag nitong naging mahaba ang pag-uusap ni Bautista at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa naging pagbibitiw. Binigyan din ni Bersamin na sa tagal ng naging pag-uusap ng dalawa ay naging malinaw anya sa Pangulo na kailangan talagang magpahinga si Bautista sa kanyang official duties. Walang ibang naging konsiderasyon, sabi ni Bersamin ng Pangulo, para tanggapin ang resignation ni Bautista kundi dahil talaga sa kalusugan nito. So when the President and Secretary Bautista talked about it, it became clear to the President that Secretary Bautista may really need to take a rest from official duties. Mananatili hanggang Pebrero 20 sa DOTR si Bautista at pagdating ng Pebrero 21 ay formal lang uupo ang incoming DOTR Secretary na si Vince Dizon. Ayon sa Presidential Communications Office, malawak ang karanasan ni Dizon kapwa sa legislatura at ehekutibo na nagsilbing Chief of Staff ni dating Senate President Edgardo Angara at naging Presidential Advisor and Deputy Chief Implementer against COVID-19 noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsilbi din si Dizon bilang Presidential Advisor on flagship programs and projects bukod pa sa naging Presidente at CEO ng Bases Conversion Development Authority. Samantala,
Espekulasyong matatawag ni Bersamin ang umano'y 2 pang kalihim ang mawawala bilang miyembro ng gabinete. Ayon sa Executive Secretary, ayaw nilang bigyan dignidad ang mga espekulasyon. We do not have compelling reasons, but speculations are rife, so we just cannot dignify speculations. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Mula sa pagiging alas ng mga flagship program ng nakaraang administrasyon, opisyal nang magiging bahagi ng gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Vivencio Vince Dizon simula February 21 bilang bagong kalihim ng Department of Transportation. Bago pa man itanaga sa pwesto ayon sa PCO, halos 3 dekada nang nasa serbisyo publiko si Dizon na nagsimula bilang economic researcher ng Senado. Matapos siyang makagraduate ng Economics and Commerce sa De La Salle University noong 1996, naging Chief of Staff rin ito ni former Senator Edgardo Angara. At noong nakaraang administrasyon, pinamunuan ni Dizon ang Business Conversion and Development Authority. Siya rin ang naging Presidential Advisor for Flagship Programs at Testing Czar noong COVID-19 pandemic. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyan na ng go signal ng Office of the President si Dizon para simulan ang transition sa DOTR at koordinasyon sa team na nagbitiw na si Transportation Secretary Jaime Bautista. Mula sa Philippine News Agency, tuluyan ang mabubuwag ang hanay ng New People's Army sa pagkasawi ng kanilang leader na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., mahihirapan na ang NPA na makipag-ugnayan sa iba pa nilang kasamahan ngayong napatay na si Ka Maria Malaya. Si Ka Maria Malaya ay napatay ng mga sundalo sa isang engkwentro sa Barangay Pianing, Butuan City noong Miyerkules. Pinuri din ni Browner ang husay at dedikasyon ng mga sundalo at suporta ng mga sibilyan, kaya naging matagumpay ang operasyon laban kay Ka Maria Malaya. Sa kabila nito, tiniyak ni Browner na ipagpapatuloy ng militar ang paglaban sa anumang banta sa kapayapaan ng bansa. AFP magpapatuloy sa pagsasanay gamit ng Typhoon missile system. Samantala, South Korea at iba pang bansa planong isama sa pagdaraos ng mga multilateral maritime cooperative activity. May balitang pambansa si Patrick De Jesus ng PTV. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang naging pangako na alisin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Sagot ito ng AFP sa muli na namang pag-alma ng China sa pananatili ng Typhoon missile system. Hindi rin daw nila hayaan ang mga bagay na may banta sa kanilang seguridad. Una nang hinamon ng Pangulo ang China na itigil ang mga ginagawang pangahara sa West Philippine Sea sa kondisyong ibabalik ang Typhoon missile system. Abril ng nakaraang taon pa nasa Pilipinas ang naturang agamitan. Sabi ng AFP, magpapatuloy ang mga pagsasanay gamit ang Typhoon, lalo't isa ito sa mga planong bilhin. Presence nitong Typhoon missiles is for us to rehearse how to use it, how to deploy it, tinitingnan natin yung logistical trains, paano yung probability of transfers from one location to the other. As long as we are using it for these training purposes and the commitment to use this for our exercises, nandiyan siya. Samantala, ipinakita ang pinaigting na interoperability sa ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Canada nitong Miyerkules. Isinagawa ito sa Northern Luzon Command Joint Operational Area sa bahagi ng West Philippine Sea. I-deploy ng AFP ang BRP Andres Bonifacio at C-90 aircraft habang naglayag sa Canada ang HMCS Ottawa kung saan lumahok naman ng US sa pre-sale at monitoring ng aktibidad. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa MMCA, kabilang na ang Anti-Submarine Training Target Exercise. Bagamat na monitor ang 3 barko ng PLA Navy ng China, isang oceanographic surveillance ship at military helicopter, hindi nakaapekto mga ito sa pagsasanay. Nais naman ng AFP na mas marami pang bansa ang lumahok sa mga multilateral maritime cooperative activity. We are looking forward to having more of this with other countries such as
Italy, United Kingdom, and France. No? Dati wala tayong mga joint sale with these countries, pero unti-unti yung mga ibang bansa, katulad ng mga bansa galing sa Europa, ay nagkakaroon ng interes dito sa ating bansa. Target din imbitahan ng Pilipinas ang South Korea na sumama sa tinatawag na Squad. Isa itong alyansa na binuo para isulong ang malayang Indo-Pacific at kinabibilangan ngayon ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, naitulak palayo ng BRP Cabra ang Chinese Coast Guard 3304 hanggang sa 101.44 nautical miles ng Bani, Pangasinan. Unang namataan ang barko ng China noong Miyerkules sa 43 nautical miles ng karagatan ng Bolinao. Nakita rin ng PCG ang pagdating ng isa pang barko ng China na ang CCG 3103 na sa nasabing lugar at pinalitan ang CCG 3304 na umalis patungong Bajo de Masinloc. Hindi naman tinantana ng BRP Cabra ang pagradyo sa barko ng China. Iginiit ng PCG na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas at nilabag nila ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang Joint Commander to the Asia Pacific ng bansang France kahapon. Sa isang courtesy call, malugod na tinanggap ni Acting Chief of Staff of the AFP Lieutenant General Jimmy D. Larida si French Commander Rear Admiral Guillaume Ping para sa kanyang courtesy visit sa AFP. Napag-usapan nila ang patuloy na pagpapalakas ng kakayanang pangdepensa at pagpapalawak pa ng bilateral cooperation ng Pilipinas at France. Nagpapakita lang umano ito ng tuloy-tuloy na commitment ng AFP sa pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan sa ibang bansa sa pamamagitan ng mutual defense interest na may kapayapaan at matatag na Asia-Pacific region. Full force sa mga kawani ng pamahalaan sa trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair activity sa Iloilo City. Ibinida rin ang mga produkto ng mga Ilonggo para dagdag kita sa mga negosyante at magsasaka. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Napuno ng mga aplikante ang bleacher na yan sa Iloilo Sports Complex dahil sa trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair activity ng pamahalaan. Sa pangunguna ng Office of the President, sanib puwersa ang Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development at Agriculture Department para magbigay ng oportunidad sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho. Isa sa mga nagbakasakali at nagpasalamat sa pamahalaan ay ang 4Ps beneficiary na si Josephine. Nagpapasalamat po ako sa DOLE na nag-oorganisa ng job fair ngayon dito sa Sports Complex. Batay sa datos ng DOLE Region 6, mahigit 5,000 trabaho ang inalok ng 30 kumpanya sa naturang job fair. Bukod dito, naglagay rin ng kadiwa ng Pangulo ang DA. Kabilang sa mga inaalok dito ay ang NFA rice na mabibili sa halagang 29 pesos kada kilo. Ibinida rin ang mga produkto na tatak Ilonggo at mga agricultural product na tiyak na makakatulong sa mga magsasaka. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng loan application fair ang DTI Catanduanes para sa mga negosyanteng naapektuhan ng mga bagyo sa lalawigan. Layunin nito na matulungan silang makabangon muli. Si Juris De La Rosa na Radyo Pilipinas Virac Catanduanes para sa Balitang Pambansa. Matapos maantala ng ilang beses, natuloy rin ang loan application fair sa lalawigan ng Catanduanes. Sa ilalim ng programang Enterprise Rehabilitation Financing, matutulungang makapagsimulang muli ang micro, small and medium enterprises na naapektuhan ng bagyong Pepito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng ERF, makakautang ang mga maliliit na negosyante sa Small Business Corporation na attached agency ng Department of Trade and Industry at tumatayong financing arm ng ahensya. Itong particular na enterprise rehabilitation financing, ito bunsod kasi alam naming hard hit ang Catanduanes ng Pepito.
So ito ay Pipito ERF. Ito ay loan window para sa mga naapektuhan ng bagyong Pipito. At para mas maraming negosyante ang matulungan, ginawang simple ang requirement sa paglo-loan. Aabot sa 30,000 piso hanggang 300,000 piso ang maaari nilang mautang depende sa magiging assessment sa negosyo. Bukod dito, pinagaan din ang pagbabayad dahil may 6 na buwan muna itong grace period at 1% lamang ang interes kada buwan. Malaki pong opportunity for our micro and small enterprises na talagang lubhang naapektuhan ng mga nakarang bagyo last year, 2024. Sana wag nang maulit ngayong taon. No? Napakalaking tulong po ito. Hinikayat naman ni DTI Catanduanes ang marami pang negosyante na samantalahin ang naturang oportunidad para muling makabangon sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Mula rito sa Vera Catanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Balitang Pambansa. 3 kasunduan sa usaping panglegal ang naselyuhan ng Pilipinas kasabay ng pakikipagpulong nito sa gobyerno ng United Arab Emirates. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sakop ng nasabing legal treaties ang mga usapin tungkol sa extradition, mutual legal assistance at transfer ng mga nasentensyahang individual. Nilagdaan ang mga kasunduan sa World Government Summit sa Dubai kung saan kinatawan ni First Lady Liza Marcos ang Pangulo at ang pamahalaan ng Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang mga kasunduan ay mas nagpapatibay sa kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng hustisya. Bukod dito, lumagda rin ang dalawang bansa ng kasunduan para sa pagpapaunlad ng ilog Pasig at competitiveness ng pamahalaan. Nakatakdang bumisita sa Europe si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kasama sa pupuntahan niya ang Germany at England para talakayin ang pagpapalalim sa bilateral relations, kabilang ang pagkakaroon ng commitment na protektahan ang rules-based international order at rule of law. Nasa bansang Germany ang kalihim para dumalo sa 61st Munich Security Conference. Tatalakayin sa conference ang maritime tensions sa Indo-Pacific region. May pulong din siya kina U.S. Secretary of State Marco Rubio at Vice President and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy ng European Commission na si Kaja Kallas. Pagkatapos ng kanyang biyahe sa Germany ay tutungo si Manalo ng London. At ngayong araw ng mga puso, kamustahin natin ang presyohan ng mga bulaklak sa Dangwa. Ihatid yan ni Denise Osorio ng PTV Live. Naomi, happy Valentine's Day. Alam mo ba, dagsaan ang ating mga kababayan natin dito ngayon sa Dangwa dahil dito na ang pinakasulit na bilihan ng mga bulaklak para sa ating mga kababayan. Walang tulugan ang ating mga flower shop dito dahil kagabi pa lang tuloy-tuloy na ang paggawa ng mga bouquet. Para sa mga bibili ngayong umaga, heto ang presyuhan ng mga karaniwang hinahanap ng mga bulaklak pag Valentine's Day. Ang mga bouquet ng roses, nasa 800 ang may 6 na piraso at 1,500 pesos ang may 1 dosena. 1,500 pesos rin ang bouquet ng tulips na mayroong 3 piraso. Ang bouquet ng sunflower naman, nasa 500 ang 1 piraso at 800 pesos para sa 3. Kung pa isa-isa lang naman kailangan nyo, ang isang rose ay 100 pesos. Ang stargazer naman ay nasa 300 per stem at 150 pesos ang isa ng tulips. Ayon sa ating mga nagbebenta, tumaas ang presyo ng mga bulaklak 3 araw na ang nakalilipas. Mas mataas po siya today, sir, dahil sa okasyon po na Valentine's. Pero kahit na mayroong 200 to 500 pesos na itinaas nito, dito pa rin ang punta ng mga mamimili dahil sa wide variety na mahahanap rito. Mas mura dito kumpara sa iba. Talagang maraming pagpipilian. Tsaka, yun nga, lahat ng bulaklak nandito na. Wala. At tulad ni Carl Martin, si Riza, may binibigyang halaga or mas binibigyang halaga ang pag-celebrate ng Valentine's Day para sa pamilya niya. Sobrang important sa akin nito kasi to celebrate rin yung mga loved ones mo na family. Hindi lang for partner, para rin sa mga loved ones mo na pamilya.
Naomi, sobrang traffic. Matraffic na rin dito sa Laong-Laang Road. At makikita ninyo dito sa likuran ko at hanggang Lacson Avenue na yan. Damay na rin ang kahabaan ng Espanya, kahabaan ng Dapitan at kahabaan ng Lacson. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Dangwa, Manila. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat at Happy Valentine's Day, Denise Osorio. Samantala, mahigit 100,000 trabaho ang nalikha dahil sa patuloy na paglago ng negosyo sa ilalim ng pamamahala ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ayon kay SBMA Chair at Administrator Eduardo Alino, nasa 2,000 ang namumuhunan sa Zambales noong nakaraang taon kung saan nasa 164,000 ang nabigyan ng hanap buhay. Dagdag pa ni Alino, ang patuloy na paglago ng negosyo sa ilalim ng kanyang pamamahala ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na padaliin ang proseso at regulasyon para sa mga namumuhunan ng maayos pa rin sa batas. Inaasahan din ang Subic Bay Freeport na maging kauna-unahang carbon-neutral green port city sa taong 2040. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng SBMA sa iba pang ahensya ng pamahalaan, maging sa pribadong sektor para mas mapaganda pa ang serbisyo nito. Samantala, magbabalik na ang biyahe ng Philippine National Railways mula Naga, Camarines Sur hanggang Legazpi City, Albay at pabalik. Ito ang inanunsyo ng PNR kahapon sa kanilang Facebook page na balik na ang rutang Naga-Legazpi simula sa February 26. Aalis ang unang biyahe ng tren sa Legazpi papuntang Naga sa ganap na 4:49 ng umaga. Babiyahe naman ang tren mula sa Naga papuntang Legazpi sa ganap na 5:30 ng hapon. Matatandaan na natigil ang biyahe ng tren noong Oktubre nakaraang taon matapos bahain ang Bicol Region dulot ng Bagyong Christine at sirain ang ilang tulay at riles ng PNR. Paggawa ng tradisyonal na alak sa Mountain Province, pinananatiling buhay. Ang naturang tradisyon sinisikap na mapreserba at maipasa sa mga susunod na henerasyon. May balitang pambansa si Christy Gay Sumino ng PIA Cordillera. Isa ang barangay tukukan sa Bontoc Mountain Province sa mga komunidad na nangangalaga sa kanilang kultura at tradisyon. Isa sa mga tradisyong nananatiling buhay dito ay ang syaknit o ang tradisyonal na paraan ng pagpiga sa katas ng tubo. Bago simulan ang syaknit ay naghahanda ng 1 o 2 araw ang komunidad. Kapag handa na ang lahat, isasagawa ang manangtoy, isang ritual para sa opisyal na pagsisimula ng tradisyon. Sa pagdaan ng panahon, ang syaknit ay hindi na lamang paraan ng paggawa ng fayash o tradisyonal na alak kundi naging simbolo na rin ng pagkakaisa at katatagan ng komunidad. Ito ngayon ang itinuturo sa mga kabataan upang magpatuloy ang nasabing tradisyon. Mahalaga itong syaknit kasi sa pamamagitan nito kaming mga kabataan ay nagtitipon-tipon para magsaya at magbanding. Ang syaknit ay napaka-importante sa aming mga kabataan sapagkat ang syaknit ang nagturo ng importansya ng kultura sa aming buhay. Hinihikayat naman ng mga nakakatanda ang mga kabataan na tumulong at suportahan ang pagpapatuloy ng tradisyong ito. Namafalin, turungan nyo nan sa sakaryo, turungan nyo sa kami, tano ka namin takon mura, asnan unas, pipiapay, tawempay astawin, walay masaknitan. Ayon sa komunidad, ang syaknit ay isa ring paraan ng pagpreserba ng kultura para sa sumusunod na henerasyon. Mula sa PIA Cordillera, Christy Gay Sumilong, Balitang Pambansa. Ipinagdiwang ng PhilHealth ang ika-30 taong anibersaryo ngayong araw. Isang misa rin ang isasagawa sa pangunguna ni Father Jerry Orbos bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi maantala ang serbisyo. Isang board meeting naman ang isasagawa pagkatapos ng misa. Ang pulong ay pangungunahan ni Health Secretary Ted Herbosa. Tatalakayin sa board meeting ang isyong may kinalaman sa mga pangangailangan ng miyembro ng PhilHealth. Sa nakalipas sa 30 taon, patuloy ang pangako ng PhilHealth na tugunan ang pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino.
Samantala, abangan sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Mainit na tatalakayin ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang mga programa ng DAR, partikular na ang mga nakalinyang proyekto para sa mga magsasaka. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa. Abangan ang pagbabalik telebisyon ng batikang mamamahayan at lingkod bayan. Hinaing ng bayan. Pag-usapan natin kasama si Oscar Orbos. Malapit na. Dito lang sa PTV. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman.